Hello po mga ka-blessings! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon mga ka-blessings ay pag-uusapan natin ang tungkol sa reused content. Kung ano nga ba ito at kung ano-ano yung mga reused content na pwede at hindi pwede sa YouTube. Kasi yung reused content po mga ka-blessings ay merong pwede, meron ding hindi. Kaya mahalaga po na malaman nyo to para ma-monetize kayo at hindi ma-demonetize yung inyong YouTube channel. But first, basahin muna natin kung ano nga ba yung reused content. Reused content, it refers to channels that repurpose someone else's content without adding significant original commentary or educational value. So from the word reused, ibig sabihin, used na gamit na siya or na-upload na siya. And then ikaw ni-reuse mo or ginamit mo or ni-re-upload mo sa iyong YouTube channel na wala ka man lang ginawang revision or significant na bagay na masasabing ikaw mismo yung gumawa nun. Okay? So, dito muna tayo sa mga reuse content na pwede. Uulitin ko, ito yung mga reuse content na pwede sa YouTube. So, kung ganito yung inyong content, kung hindi pa kayo monetize, tapos ganito yung inyong content, okay lang, mamamonetize kayo. At kung monetize naman kayo, at ganito yung inyong mga contents, hindi kayo madi-demonetize. Kasi itong reuse content na ito ay okay or ina-allow ni YouTube. Una, a funny or thoughtful revision of content you didn't originally create. So, yung video na yan, hindi naman ikaw yung original na gumawa talaga yan, pero ginawa mo ng sarili mong version. Ni-revise mo yung content na yan, kung ano pa man yung genre, mapa-comedy or funny, di kaya thoughtful na revision. So, yung word na revision, ibig sabihin, binago mo siya, iniba-iba mo siya. So, yun talaga pwede yun. Kasi nag-effort ka. Hindi lang yung basta nire-upload mo lang agad-agad. Next, clips of others people's content as part of a critical review. So, yung mga ibang clips or parts ng mga videos ng iba na kinuha mo, pero ang ginawa mo, ni-review mo siya bawat part ng video. Meron kang hindi siya parang reaction na rin, nag-review ka. So ayun, pwede yun kasi parang original na ikaw na yung nag-handle ng video na yun kasi ginawan mo din siya ng revision. Next, a scene from a movie where you've rewritten the dialogue and change the voiceover. So for example, yung Titanic, yung dialogue doon, yung sulat doon, yung subtitle, tinanggal mo, pinalitan mo ulit, sinulatan mo ulit, then yung boses doon, yung mga nagsasalita doon ng mga cast ng Titanic, pinalitan mo. No, pinalitan mo ng mga boses. Yun. Okay yun. Then, pang-apat, a replace of a sports tournament where you explained what a competitor did to succeed or fail. So, ito guys yung mga nakikita yung content creators tungkol sa basketball. Di ba maraming mga vloggers na about basketball, nakikita nyo may mga, yung ibang part ng video nila, nagpe-play sila ng mga basketball game, tapos yung iba, slideshow picture na lang, tapos diba nagsasalita sila. Yun, okay yun. Kasi, parang, ikaw na yung original na, ng video na yun, may-ari, kasi ni-revise mo talaga siya. Ginawan mo ng sariling version. The next, reaction videos where you comment the original video. So, yung mga reaction video na nakikita nyo, so, yung video na hindi naman ikaw yung original na gumawa, tapos, nag-react ka dun sa video na yun. Kung ano yung nakikita mo sa video, nag-react ka, minsan nag-i-stop ka, then, sinasabi mo yung sa loobin mo doon sa kanta na yun, then, ipi-play mo na naman, then, ipopost mo na naman ulit, then, magsasalita ka na naman, yun yung sample ng reaction video. Pwede yun. Then last, edited footage from other creators where you add a storyline or commentary. So, yung video na yan,
ay hindi naman ikaw yung original na gumawa, galing sa ibang mga vloggers yon, pero dinagdagan mo ng storya. Ginawan mo siya ng story. Tapos may mga sinasabi ka doon. Yan, pwede yon. So ito guys, tandaan nyo to, i-screenshot nyo to para meron kayong kopya kung ano-ano yung mga reuse content na pwede sa YouTube. So ito yung mga pwede. So ito naman talaga guys yung pakatandaan natin, kasi ito yung hindi pwede. Ulitin ko, hindi to pwede sa YouTube. Unang-una na hindi pwede ay yung mga short videos you compiled from other social media websites. So yung mga maiikling videos guys na kinuha nyo lang sa iba't ibang mga social media websites like sa Twitter, TikTok, YouTube, Facebook. Tapos kinuha mo yung mga videos na yon sa iba-ibang websites, and then inedit mo, pinagsama-sama mo lang, then ayun lang yung ginawa mo, in-upload mo na kaagad sa iyong YouTube channel. Bawal yun guys, kasi walang ka-effort, hindi mo naman ni-revise. Bawal yun. Next, collections of songs from different artists, even if you have their permissions. So yung mga-collections kayo ng mga kanta, for example, yung mga kanta, ni-record nyo siya or dinownload nyo. Then, for example, yung album ni Mariah Carey, dinownload nyo yun isa-isa. Then, pinagsama-sama nyo, ginawa nyo siyang album. Kahit na may permission kayo sa may-ari ng kanta na yun mga ka-blessing, hindi pa rin yun pwede kasi hindi kayo dumaan sa tamang proseso. Pwede naman kayong gumamit ng mga songs nila, pero meron yung prosesong pinagdadaanan. Andun yan sa may YouTube website. Doon, meron kayong i-click doon kung gusto nyong gumamit ng mga music nila, pero meron silang part. Pag halimbawa, sumahod na kayo, bibigyan nyo sila. So, kapag ganito lang, nag-download lang kayo ng mga kanta, and then, pinagsama-sama nyo lang, parang ginawa nyo lang album, pinagsama-sama nyo lang yon, then, in-upload nyo sa inyong YouTube channel, hindi yun pwede mga ka-blessing. Hindi yun ina-allow ni YouTube. Next, clips of moments from your favorite show, edited together with little or no narrative. So ito guys yung mga clips or parts of moments na gusto nyo sa inyong mga pinapanood, yung mga paboritong shows nyo sa TV o di kaya movie. So halimbawa yung mga TV show sa TV, meron kayong bawat TV show na yon, meron kayong mga paboritong part. At yung mga paboritong part na yon, mapa TV shows man or movies, yun lang yung kinuha nyo, yung mga favorite part nyo, kinuha nyo yun, isa-isa kinuha nyo, then after nyo makuha, inedit nyo, pinagsama-sama nyo lang sila, pinagdikit-dikit, pinagsama-sama, then wala na kayong ibang ginawa kundi in-upload na lang kaagad sa inyong YouTube channel. Yun, bawal yun. Kung hindi pa kayo monetize, hindi kayo mamamonetize niyan. At kung monetize na yung channel nyo, malidemonetize kayo. Ito yung nangyari sa akin mga ka-blessings, itong pangatlo. Ang nangyari kasi niyan, hindi ko pa kasi alam na ganito pala, bawal pala. Doon sa Mevo na application, meron doong mga clips ng moments ng movies na Barbie. So I think mga 6 yun. Maikli lang naman, bawat videos nasa 7 seconds lang, 8 videos. So meron doon magkakaibang templates ng clips lang siya ng moments from Barbie show, na kung saan 6 yun sila, kung saan pwede mong i-face swap, palitan ng mukha mo. So ako naman natuwa ako, yung 6 na templates na yun, pinay-swap ko lahat kasi magkakaibang templates kaya lahat na lang sila pinay-swap ko gamit yung mukha ko. Ngayon, sa tuwa ko nga, in-upload ko rin sa aking YouTube channel. Ang ginawa ko kasi nun, yung 6 na yun na templates, bali mukha ko na yun kasi na face swap, yung pinakabida sa akin yung mukha. Then, inedit ko sila guys, pinagsama-sama ko lang. Yun lang yung ginawa ko, wala akong ibang ginawa. Then, in-upload ko kagad sa aking YouTube channel.
Grabe, after 2 days, bigla ko na nakita sa aking Gmail na demonetize na yung aking channel. Grabe, no? Kasi once, mga ka-blessings, na meron tayong reuse content at repetitive content na bawal sa YouTube, hindi na mag-warning sa YouTube, mga ka-blessing. Hindi na siya magbibigay ng warning kung may demonetize tayo. Mamibigla na lang tayo, demonetize na yung ating channel. Kaya ito yung pakaingatan nyo kasi wala nang warning. Diretso na demonetized. At kung dati, palagi lang 1 month bago tayo makapag-reapply ulit, ngayon, hindi na. Sa unang demonetize nyo, 1 month lang yung hihintayin nyo para makapag-reapply ulit kayo sa monetization. Pero sa pangalawang pagkakataon na ma-demonetize kayo, hindi na 1 month, 3 months na bago kayo mag-reapply ulit. Yun yung nangyari sa akin. Bali ako pala, mga ka-blessing, 2 beses na akong na-demonetize. Unang demonetize ko, ganun din, reuse content. Pero ano naman yun, yung video ni Herlin Budol nung sumali pa siya sa Binibining Pilipinas. Galing lang yun sa ibang vlogger. Dinownload ko lang, tapos in-screen record. Bawal din pala yun, reuse content pala yun. So yun, na-demonetize ako. 1 month lang yung inintay ko, nakapag-reapply ako ulit. Sa pangalawang demonetize ko, dahil na nga dito sa number 3 na to, 3 months na yung inintay ko. So, sobrang tagal ng 3 months na yon. At yung 3 months na yon, hindi ka sasahod. Kasi, mawawala yung $sign sa inyong mga videos, kaya hindi magkakaroon ng mga patalastas yung inyong mga videos. Anyway, pang-apat na tayo, content uploaded many times by other creators. So, yung mga videos, guys, na na-upload na, sobrang dami nang nag-upload ng videos na yan, ay wag nyo nang gawan ng videos. Wag na kayong mag-upload din kasi ipaubayan nyo na sa kanila kasi sobrang dami na ng gumaya ng videos na yun or nag-upload ng videos na yun, kaya wag na din kayong mag-upload para maiwasan yung pagkakaroon nyo ng violation dahil dito sa reuse. Last naman, promotion of other people's content even if you have their permission. So, bawal, guys, yung content na sa buong video mo ay nagpo-promote ka lang ng kanilang mga content, like pinopromote mo yung kanilang Facebook Reels, yung kanilang TikTok, yung kanilang YouTube channel, sa buong content mo, sa buong video na yun lang yung ginawa mo, nag-promote ka lang, yun yung hindi pwede. Kahit nasabihin na may permission sa may-ari or inutusan kayo ng pinopromote nyo or alam nila na pinopromote mo sila, hindi pa rin yun pwede. Kasi ayaw ni YouTube na sa video mo mapopromote ka lang kasi gusto ni YouTube na tayong mga content creators magsumikap tayo ng sarili natin nang hindi lang umaasa sa ibang content creators na magpo-promote sa atin. Dapat andun din yung tinatawag na sariling sikap. Ayan. So, buti sana kung halimbawa, 'di ba, yung ibang mga vloggers bago sila magmukbang, minsan may mga sina-shoutout muna sila ng mga viewers or vloggers o di kaya sa kalagitnaan ng kanilang video, pero mostly dun sa katapusan ng video dun sila sa shoutout. Ayun, guys, okay yun, inaalaw yun ni YouTube kasi ano lang naman yun, konti lang naman na part yun, paapyaw lang naman ang ayaw lang ng YouTube, yung buong video mo puro lang promote or shout out yung buong videos mo, yun yung hindi inaalaw ni YouTube. Okay? So, ayun lamang po, mga ka-blessings, yung aking video sa ngayon, yung tungkol sa reuse content. At kapag meron kayong reuse content na bawal, mga ka-blessing, mamibigla na lang kayo sa inyong YouTube Studio application, dun sa may earn, sa last part, ito na yung makita nyo. Your channel is no longer eligible to monetize. It's because of the reused content. Ganyan na yung makikita nyo.
Kasi nga walang warning. Then sa inyong Gmail, ganito din yung makikita nyo. Your channel is no longer eligible to monetize kasi nga na-found out nila na merong significant portion sa ating channel na hindi nakalinya sa kanilang policies. Kaya na-demonetize tayo. And then, sa sunod na video ko mga ka-blessing, pag-uusapan din natin yung tungkol sa repetitive content. Kung ano nga ba itong repetitive content at kung ano ba nga ba yung mga repetitive content na pwede at hindi pwede. Dapat malaman nyo rin to. Hindi lang yung reused content. So, sa separate video ko na yon. So, dito sa YouTube Studio, hindi kayo makakapag-reapply kasi kung unang demonetize nyo, 1 month yung hihintayin nyo. So, maghihintay kayo ng 1 month bago kayo mag-reapply ulit. So, after 1 month guys, ma-highlight na to, pwede na kayong mag-reapply. Pero wala pang 1 month. Pag wala pang 1 month, hindi pa yan ma-highlight kasi hindi pa pwede. So, meron dito sa taas, may date yan sa taas. Kung kailan kayo pwedeng makapag-reapply ulit. So, ganun din sa may YouTube Studio or YouTube website, hindi rin naka-highlight yung reapply. Sa pangalawang beses, mga ka-blessing, na ma-demonetize kayo, 3 months na yung hihintayin nyo bago kayo makapag-reapply ulit. So, ayun lamang po mga ka-blessings, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo to mapanood, ay nagkaroon kayo ng idea tungkol sa reuse content, kung ano yung mga reuse content na pwede natin gawin, at kung ano naman yung mga reuse content na hindi natin pwedeng gawin. So, ito guys, yung reuse content na hindi pwede, paki-screenshot nyo po para meron kayong kopya, para anytime na gagawa kayo ng content, pwede nyo itong basahin. Kasi baka yung ginawa yung content is andito, so huwag nyo nang ituloy. Kasi hindi yan pwede. Yan. So, kung meron kayong mga katanungan mga ka-blessing, ay comment nyo na lang sa baba. At pa-favor na lang ako mga ka-blessing na sana po ay huwag nyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong pag-upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember, palagi nating tatandaan na sobrang ganda ng plano ni Lord sa buhay mo, sa buhay natin. Pero minsan, kailangan lang natin talagang pagdaanan ang mahirap na proseso. Kasi ganoon naman talaga guys, hindi naman pwedeng smooth lang talaga palagi hanggang sa magtagumpay tayo. Kasi mostly talaga sa nagtatagumpay mga ka-blessing ay dumadaan muna sa mahirap na pagsubok. Kasi doon, mas mararamdaman natin yung tamis ng tagumpay kapag galing tayo sa mahirap na pagsubok o mahirap na pinagdaanan. Ayun lamang po mga ka-blessings, yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!